Itong ating mundo sa ngayon ay kilalanin natin na meron siyang mga limitasyon at i-recognize natin. Alamin natin kung paano natin mapapagyaman ang mga limitation nito. Nature, as we know it, is bountiful but not unbounded. Marami pa rin humahanga sa Pilipinas. Napakayaman ng inyong natural resources. Napakayaman, napakaganda ng inyong mga beaches. Ang Boracay, Puerto Galera, ganyan. It is bountiful, but it is not unbounded. Mayaman ang ating natural resources, pero hindi yan, boundless. Meron niyang limitation. So ingatan pa rin natin, dahil alam natin, ipinangako yan ng Diyos. Therefore, we will recognize its limits and conserve it. Therefore, dapat mga mananampalataya ay kasama sa tinatawag na zero waste technology. Alam niyo ba yung zero waste technology? Na hanggat maaari, konti na lang ang ating ma-reduce sa zero yung ating itinatapon sa mga basurero. Kayo ba ay may naghihiwalay? No? Hindi lamang ng puti sa dikolor. Dapat naghihiwalay na rin tayo ng basa at ng hindi basa na ating mga basura. Sa aming bahay ay mayroon akong 3 basurahan. Isa sa tirang pagkain, isa doon sa mga recyclable, mga bote, lata, at saka garapa, mga recyclable, at isang para doon sa mga hindi ko na alam saan ko ilalagay. Yung tinatawag na residual garbage. At yung basurahan namin, para doon sa mga tirang pagkain, nasa loob ng bahay. Hindi siya mabaho. Kasi purely ay para sa pagkain lang siya, may takip, hindi pinupuntahan ng daga at ipis. Unlike nung nakaraan, nandun siya sa likod bahay na langaw, ipis, daga. Lalo siyang namamaw, halo-halo siya roon. So, we know the limits and we recognize and conserve it. Number 2, knowing that creation is God's promise helps us realize that the creation is not an ultimate value. Dahil ang isang nilikha ng Diyos sa atin ay isang promise, isang pangako. Therefore, huwag tayong manatili dito sa material creation. There are 2 doctrines, the beginning and the end of history. Creation and consummation. And they have a profound effect on our perspective. They give us an appropriate respect for the earth, indeed for the whole material creation, since God both made it and will remake it. Mayroong mga grupo na talagang napaka-compassionate, napaka-passionate nila sa preservation ng environment at talagang halos sambahin na nila ang mundo. To save the earth, to save our Mother Earth. No? And merong tendency ang iba to revert to paganism, nature mysticism, or animism. Merong iba dahil sa karubduban ng kanilang damdamin na may preserve ang environment, sabi niya, balik na lang tayo sa kabayo at karitela. Yan. Huwag na tayong gumamit ng mga fertilizer, organic na lahat. Brown rice, ano pa yan? Mga sugar, coconut sugar, coconut virgin oil na lahat. Yan na lahat ang mga kakainin ko. Walang GMO, genetically modified, ganyan. Puro lahat herbal na ako ngayon. Kasi I am an environmentalist.
I am the lover of the earth. At balik na lang dati sa pagsikat ng araw, cycles ng history, paglubog ng araw, ganun na lang, naghihintay na lang ang tao sa ganon. In the ancient world, the pagan view of history was tied to the cycles of fertility and the seasons. Seeing nature in view of promise and fulfillment, eyes help us to rise above the natural cycles. O ang ating mundong ito ay masisira. This world, as far as the Bible is concerned, will get worse before it gets better. Masisira muna ang mundo, ang sabi ng Biblia, bago ito magkaroon ng isang bagong katuparan, new heaven and new earth. But still, hindi ito dahilan upang maging sobra naman ang ating devotion sa environment na halos sambahin natin ang ating material world. Number 3, a promise and fulfillment view helps us to save nature for God's sake, not just for our benefit. Ang ating motibo, kaya natin gustong pangalagaan ang kalikasan, hindi dahil sa ating sarili, kundi also, first of all, dahil for God's glory, for God's sake. Care for the natural world is not just about a cost-benefit analysis for human welfare, though that must always be done. Ang ating pag-conserve, ang ating hihiwalay ng basura, hindi dahil sa magkano kikitain natin sa basura, may pera sa basura, but because gusto nating papurihan ng Diyos. So John chapter 9 verses 1 to 3, pinagaling ni Jesus ang isang taong pinanganak na bulag, o bulag mula pa sa kanyang pagkabata. At tinanong siya ng mga disciples, sino ba ang may problema rito? Problema yata ng magulang to na nasa tiyan pa, gusto yatang ilaglag, kaya ganyan, nabulag yung taong yan. Ito ba ano ba dapat ang gawin natin dito? Lord, ang sabi ng Panginoon, hindi yan kasalanan ng kanyang magulang o ng kanyang environment. Ang taong yan ay nandito ngayon dahil para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagpapagaling na kanyang tinanggap ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Fourth, a promise and fulfillment perspective can help us deepen our relationship to all people and all things. Dahil sa ang nilikha ay isang pangako at isang katuparan, therefore, patuloy nating gamitin ang ating pananaw na ito para sa kapakanan din ng iba. We live in a global community. Isa lang mundo ang ating pinaninirhan. Hindi natin pwedeng sabihin, dito sa amin malinis kami rito. Sila ron, marumi sila. Bahala na sila sa buhay nila. Hindi ko sila tuturuan. Total, dito malinis, hindi kami kakagatin ng lamok dito. Hindi kaya? As Christians, we are called to love our neighbors as ourselves, and Jesus defined neighbor in extremely broad terms. Love your neighbor as you love yourself. We should be pioneers in the genuine care of mankind. Kung iniibig natin ang ating kapwa, tulungan natin sila sa mga problema o crisis na hinaharap din nila sa environment na maaaring hindi pa natin nararanasan sa ngayon.